Magandang araw mga kapatid. Meron akong isang video na while watching YouTube, may nakita akong isang video na parang na makit yung dibdib ko nung habang pinapanood ko. Kung naalala nyo last ko na-upload, mga ilang araw din ako na hindi naging active sa pagpo-post na dito sa aking channel. Kung napansin nyo yung last ko na post is about yung mental health conditions ng mga Pilipino sa nangyayaring krisis sa ating bansa. Kung ano yung epekto ng mga suliranin natin sa mga Pilipino. Tulad yung pagtaas sa mga bilihin ng langis, mga pangunahing bilihin natin, yung mga problema sa politika, mga fake news and everything. So nakakapekto ito sa mental health natin. Ngayon, nung nanonood ako ng balita, so nakita ko ito, naalala ko, sabi ko, oo nga no. So ito yung iniisip ko na, sabi ko, maganda din na pag-usapan natin yung about sa mental health conditions ng ating mga kababayan. Kung paano na yung, o kumusta na yung mental health ng bawat Pilipino. Kung paano yung sistema ng gobyerno ukol dito. Kung may mga programa ba. So nakikita ko ito na, sabi ko parang yung pansin, yung mata ng buong Pilipino nasa politika, nasa bangayan, nasa presyo ng mga ng pagtaas. Pero hindi natin nakikita yung kung paano at kamusta na yung mental health ng ating mga kababayan. Ng mental health natin. So, may gusto akong ipapanood sa inyo na tingnan natin kung anong masasabi nyo dito. Ito ay habang ako'y nag-search nakita ko ito. Yung video na to. Panoorin natin. So, kulang ang ating mga mental health facility, lalo pa sa mga probinsya. ito. Kulang ang ating mga mental health facility, lalo pa sa mga probinsya. Kaya ang mga pamilyang may miyembrong may problema sa pag-iisip, kanya-kanyang paraan na lang. Pagtilaok ng manok sa probinsya ng Antique. Diretso na sa kulungan ng manok ang 8 taong gulang na si Lizette. Papakainin kasi niya, hindi ang inahin. Saan daw? Bigay mo sa ako sa loob. Kundi ang kanya mismong ina. So, ito yung nakita ko na video na nantig yung damdamin ko dito, no? Tapos, napakasakit panoorin na yung sitwasyon ng isang ina na kinulong. Saka hindi lang sa kung saan, kundi sa kulungan ng manok, no? Ito ay tao, hindi ito ay hayop.
Pero hindi ko sinasabi na um, hindi ko gina-judge, no, yung pamilya ni ate. Hindi ko gina-judge. So, who am I to judge them? Kasi sila'y biktima ng sistema ng ating gobyerno. So, kung makikita natin, kahit tayo lahat, no, tayo lahat dito na nakapanood nito, sasabihin natin na grabe naman yun, grabe naman yung pamilya nito, bakit ikinulong sa kulungan ng mga manok, bakit ganito, ganon. No, hindi naman nila ginusto to eh. Hindi ginusto ng pamilya nito na tulong siya dyan. May rason kung bakit nandyan siya. Kaya, panoorin natin yung video. Skip ko lang yung mga part na kung saan nakikita yung bata, yung anak niya. So, ayaw ko rin makita yung gano'n, no, na so ay, kung gusto nyo, ito pala ay video galing sa KMGS. So, nakita ko ito. So, gusto kong i-share sa inyo. Pero, not all the parts of the video. So, gusto kong malaman niyo na kung bakit siya nandyan, ano yung nangyari, at ano yung yun lang ba ang ginawang hakbang ng kanyang pamilya? Wala na bang iba? So, malalaman natin, no, as we go watching this video. So, ito yung kanyang anak. Naglilinis. Okay. So, ito yung dahilan kung bakit nandyan siya. Pero bakit nga ba nakakulong sa kulungan ng manok si Maya? Isang taong nag-domestic helper sa Saudi Arabia si Maya, pero natapat daw siya sa mapang-abusong amo. Pagdating niya, naninibago na po ako. Lahat pa ng presidente ng mundo ang dalhin niya sa akin dito. Sinasaktan daw po siya ng kanyang amo. Sinabi niya po sa akin na buti nga pa nakauwi po ako ng buhay. So, gano'n, no? So, dito malalaman natin or nalaman natin na kung bakit siya nandyan. So, si ate ay isang dating OFW. At yun nga, alam natin na yung mga OFW, yung karanasan nila ay hindi basta-basta. Grabe yung mga naranasan nila sa buhay, naranasan nila abroad. Dahil sa kagustuhan, dahil sa pangarap nilang maiyahon sa kahirapan yung kanilang mga pamilya, tinanggap nila yung kahirapan. Sa kagustuhan nilang maiahon sa kahirapan, no, nasabi ko na naiahon sa kahirapan yung kanilang pamilya, sila yung tumanggap ng hirap na yun. At ito nga ang nangyari kay ate. Dahil sa pangyayaring iyon, ito yung kanyang sinapit. Si ate ay isang biktima. Isang biktima ng isang sistema na kung saan kung bakit siya napasok sa kulungan ng hayop dahil sa sistema din na hindi makatao. Sino bang kung makikita natin, marinig natin sa kanyang ama na sino ba namang ama gustong gawin yan? Di ba? Sino magulang ang gustong at sinong anak ang gusto makita ang magulang niya nandiyan? Stress level, experience nila because of the financial difficulty, yung uncertainty kung paano sila makakauwi, anong dadatnan sila sa Pilipinas. Meron tayong agreement sa DOH. Magkakaroon na ng assistance ng NCMH. Kombinasyon na yan ng pagbibigay ng advice, consultation, medication. So, ang ganda, no? Ang ganda ng plano ng gobyerno, ng OWA, Mr. OWA.
galing magsabi na meron tayong nasana yung programa, bakit nandyan si ate? Kung may programa, may sapat na implementasyon, bakit nandyan si ate kasama ang mga manok? Maganda siguro yung uwa papasukin dyan at subukan din nilang dyan tumira kung yung sinasabi ba nila ay tama. Diba? Kulang sa implementasyon. Hiwalay na si Maya sa asawa. Pinaghati-hati So, yan yung nangyari sa kanyang pamilya, no? Nagkapatong-patong na. So, ito yun ang explanation ni tatay Wala bakit po akong niya magagawa. tinulong. Wala din po kami. Lumalapit na rin ako dito sa mga ano. Minsan napapahiya lang din ako. Minsan nabibigo. O, di ba? Noong una, di ba, sinabi ko na pwede natin kung papanoorin lang natin ito, yung video. Pwede natin sabihin na grabe namang pamilyang to. Kinulong nila yung kanilang mismong pamilya. Kinulong nila sa kulungan ng hayop, sa kulungan ng manok. Pero nakita natin kung bakit siya nandyan. Diba? Lumapit si tatay sa LGU para humingi ng tulong, pero anong nadatnan niya? Napapahiya pa. Napakasakit makita nito at marinig na ito yung nangyayari sa mga kababayan natin. 'Di ba? Tapos kung makikita natin sa gobyerno, they're talking about billions. They're talking about not 1 million, but hundreds of millions and even billions. Tapos ganito yung estado ng ating kababayan. Nasa loob ng kulungan ng mga manok. Bakit? Dahil pumunta, humingi ng tulong, wala namang tulong na ibinigay, napapahiya pa. Kasi napakaganda ng programa ng OWA sa mga kababayan natin ng OFW na nakaranas ng ganitong eksperyensya, ng ganitong karanasan. Pero nasaan na yung OWA? OWAC. Lumipad ng UWAC. Maganda nga, siguro dito, paranasin sa kanila to para maranasan nila yung kung ano yung mga sinasabi nila. Di ba? Napakadaling. Okay. Mabigat sa dibdib ko na. Kaya Tama. hindi ko po lubos maisip kung bakit po nagkagalito yung buhay namin. So, kung makikita mo, no? Napakasakit talaga sa isang ama. Kung ikaw, mangyari sa pamilya natin yon o sa iyong pamilya, sige nga. Palagay natin, hindi masakit yon. Lalong-lalo na walang-wala. No? Yung may gusto mo talagang ipagamot. Kahit kung minsan nga, naranasan ko noon, no, na walang pera. Naalala ko noon yung tatay ko no, na may dumating na malaking problema din sa buhay namin. Na yung tatay ko natutulala lang yung high school pa ako noon eh. Elementary ako noon. Elementary ako. Tapos uwi ako ng bahay, hinahanap po yung tatay ko. Nakatira lang kami sa bahay ng lola ko eh. Noon. Tapos uuwi ako galing school. So nilalakad lang namin yung school. Kasi walang pamasahe, wala akong pamasahe noon, kasi papa wala nang trabaho si papa noon, namamasada yung tatay ko. Pero hindi siya na namamasada kasi may problema kami noon.
na naapektuhan yung tatay ko. Pag-uwi ko, yung tatay ko, hindi ko yan makikita sa bahay ng lola ko. Nandun yun sa tabing dagat, nakaupo. Tapos tatanungin ko yung lola ko. Kasi uuwi ako ng lunch, kakain ng lunch. So, hinahanap ko yung tatay ko, sabihin ko, si Papa nasaan? Sasabihin niya, "Hmm, Malangit nawa yung tatay at saka yung lola ko." Sabi ng lola ko, ewan, nandoon na naman sa tabing dagat, puntahan mo doon. Kanina pa yung umaga. Di ba? Nung pagpunta ko ng school, yung tatay ko, makikita ko pa yan. No? Gigisingin niya ako. Pupunta ng school. So, tapos, nandun yung tatay ko sa tabing dagat. Buong araw. Hindi kumakain. Tapos, tatawagin ko yung tatay ko. Sabi ko, pa, tara na. Kain tayo. Tapos makikita niya ako. No? Yung, minsan umiiyak ako nun. Ah, tumatalikod ako. Nauuna ako sa tatay ko. Pero umiiyak ako kasi napakasakit na ano ng tatay ko, tulala. Yung alam mo yun. Tapos may narinig ako no na may nagsabi na tatay ko daw nababaliw na, nawala sa sarili ko. Sakit, sobrang sakit, no? Tapos parang sabi ko, grabe naman pag makasalita, no? Dahil may problema kami, ginaganito na lang kami. Yung parang ganun yung sa murang edad ko, bata pa ako noon. Mga grade grade 5 ako noon, grade 6. Ganun. So, masakit, no? Na marinig mo na sasabihin yung tatay mo baliw. 'Di ba? Sakit noon, sobrang sakit. Hanggang ngayon hindi ko makakalimutan yung taong nagsabi sa akin. Kasi sobrang sakit sa pakiramdam na masabihan ng ganun. Hindi lang ba pwedeng may problema lang kami? May pinagdadaanan lang yung tatay ko na hindi niya pa lubos maisip, yung pinaprocess pa niya sa kanyang isip. Hindi ba pwedeng doon, imbes na tulungan nyo kami sa aming sitwasyon. Lalo nyo pa kaming sinasabihan na baliw yung tatay ko, baliw. So, tapos ako, ano, 'di ba? So, wala kaming support noon. Wala din pera, wala din si Papa. Wala na walang pera, naghihingi lang ako. Naghihingi ako sa tiyuhin ko o sa lola ko. Minsan walang may bibigay. Kung minsan mag-ano kami niyan, yung maghahanap ako ng bote. Yung kung minsan may nagiinuman, no? May nagiinuman ng tanduay na long neck. Dati kasi binibili yan, piso yung long neck. Yung may senior at saka junior pa yon. Alala ko noon. May senior na lapad ng tanduay. Yung senior is 50 cents. Yung junior is 25 cents. So pag may nag-iinuman, pupunta ako niyan. Pag ikaw ay inutusan, sa'yo yung bote. So, sa isang gabi, may mga manginginom, mga tiyuhin kong iba, sa ibang tao. O yung ano, no, magpupunta ako doon, tapos mag-aantay lang na utusan. Pag nautusan ako, sabihin na, ganito, bilan mo nga ako, bata pa ako noon, di ba, bawal naman. Bata, pero siyempre sa atin sa Pilipinas, marami namang inutusan ng mga bata na bilan mo ako ng inumin, bilan mo ako ng sigarilyo, di ba? Ako nautusan din ako. Natatay ko dati. Bilan mo ako ng beer, bilan mo ako ng sigarilyo. Diba? So, pero hindi ako natutong manigarilyo doon. Sa ano na yun, no? Yung inutusan ng tatay ko kasi mapapagalitan talaga ako ng tatay ko. So, sabi ng mga manginginom, bilan mo ako, so ako yung bibili. Pagkatapos nun, hahantayin ko yun. So, hanggang maubos sila yun, puyat ako, inaantok. Minsan matutulog, pero pagkagising ko dapat ako yung makakukuha kasi minsan uunahan ka. So, pag nakaipon ako, minsan mga 5. So, bebenta ko yun. Yung 5 piso dati, nung panahon. Ayan, mga 1990s. 1990 something. No?
malaki na yun, 5 piso, 6 na piso. So, hatiin ko yun. Sa pamasahe ko dati is 50 cents. Piso, ganun. Pero kung minsan, syempre, nakikibarkada-barkada sa mga driver, minsan nakakalibre. Pero kung minsan, hindi lakarin na lang. Lapit lang naman ng school, mga 30 minutes na lakad siguro. So, nilalakad. Instead na ipapamasahe ko, nilalakad ko para the following day, meron pa akong baon. So, ganun no, yung nangyari sa amin noon. So, naalala ko lang dahil sa kwento ni tatay dito na mahirap lang din sila. So, mahirap maging mahirap sa Pilipinas. Lalo na ganito, may karamdaman na depresyon. Kaya nakaka-relate ako dito, naalala ko ito, na yung tatay ko, hindi ko pa naintindihan noon. Yung tatay ko dumaranas ng tinatawag na depresyon. Na-depress yung tatay ko sa nangyari sa amin. So, yun. Yung tatay ko, pero thankfully, thankful ako ng tatay ko, hindi naman siya naging violente, hindi naman siya yung nananakit, hindi naman siya yung tatay ko tahimik lang talaga, yung ayaw niya yung maingay. Kung minsan, kami lang dalawa magkakausap, pupunta kami, lagi lang namin tambayan dati. Kaya, nung paglaki ko, nung nagkaroon ako ng maluwag sa, yung may konting pera, nakaluwag-luwag sa buhay. Alam mo yung binili kong lupa, bumili ako ng lupa para sa tatay ko. Binili ko yung lupa na kung saan doon lagi si Papa nakaupo. Ngayon, doon na nakatayo yung bahay ko, yung bahay namin. Kasi yun yung lugar na kung saan hindi ko makakalimutan na lugar. Kaya, yun ay binili ko. Dahil sa pangarap ko na yun yung kung saan doon ako nagsimula na mangarap para sa aming mag-ama. So, doon nagsimula yung pangarap ko. Kaya yung bahay namin ngayon na pinagawa ko, yun ay punong-puno ng memorya, yung lupa na yun. Kaya maraming gustong bumili doon. Yung pagkabili ko, maraming gustong bumili. Pero ang sabi ko, kahit magkano pa yung bilhin nyo sa akin, ayaw ko. Kasi that memories will still remain. Yun yung nagpapaalala sa akin ng buhay namin noon ng aking ama. At sa mga pinagdadaanan namin sa buhay na kinaya namin dalawa. Kahit mahirap. Dati, umiiyak yung tatay ko tuwing gabi kasi hihingi ako ng baon. Tapos yung tatay ko walang maibigay. Umiiyak siya noon. Pero kunwari lang ako na hindi ko narinig, kunwari natutulog na ako. Pero ako umiiyak din. Kaya hindi ako humingi ng baon. Elementary ako noon, grade 6. Hindi na ako humingi. Sabi na ako sa tatay ko, pa, alis na ako. Pasok na ako. Sabihin niya, anong baon mo? Sabi ko, okay lang, meron ako dito. Kahit wala, di ba? Kasi ayaw ko yung kami na lang dalawa ang magtutulungan. So, to lessen the burden, kasi mas lalo pa yung pinagdadaanan na nga, lalo pang
magkokonsumisyon. Parang ang hirap, no? Ang hirap ng gano'n sitwasyon. Pero kinaya namin. Tapos, yun, ako yung yung aking tatay, yung nagsisilbing kalakasan ko sa aking pag-aaral. Tapos ako naman, nag pinapakita ko sa tatay ko na malakas ako, 'di ba? So, pareho kami nakadepende sa isa't isa. Naging malakas kami sa isa't isa. Naging kalakasan namin ang isa't isa. Kaya ito yung bagay na kung saan kung nakadepende lang sa gobyerno, sa programa ng gobyerno, at saka kung mayroon kang pinagdadaanan na depresyon, anxiety, stress, ang stigma hindi nawawala. 'Di ba? Tulad sinabi ko kanina, may nagsabi sa tatay ko na siya ay nababaliw na. Kaya sabi ko, grabe no. Pero may mga tao din, no? May mga tao din hanggang ngayon, naalala ko kung sino yung taong tumutulong din sa tatay ko na para mawala yung iniisip niya noon. No, may niyayaya siyang sige, mag-ano tayo, maglamba tayo, sama ka sa amin, magpalao tayo. Kaya yung tatay ko natutuwa, no? Pag nakakasama siya tapos nakakabigay siya ng yung pambili sa amin, sa lola ko, na pambili ng makakain, yung mga gasusin bahay, tapos nakakabigay siya sa akin ng pamasahe, kahit baon. Lahat ng mga binibigay ng tatay ko sa akin na baon, tinatago ko yun kasi sabi ko, baka mamaya wala na naman kaming pera, so may ibibigay ako sa tatay ko. No? So, yun yung akin. Kaya, natuto din ako sa murang edad, natuto din ako na maging responsable sa sarili ko at sa tatay ko rin. Kaya yun yung karanasan ko sa buhay na i-relate ko dito sa napanood ko na dahil sa kahirapan, kahit hindi natin gusto, pero ito lang yung paraan na alam ng tatay para sa kanyang anak na mapabuti. Kaysa kung hindi niya ito ilulagay dito sa kulungan, sigurado mapapahamak ang kanyang anak. At yun ang hindi niya kayang makita. Kaya mas gugustuhin pa ni tatay na makita yung anak niya dyan sa loob, na safe, na nandyan. Kaysa sa palaboy-laboy na kung saan na makarating, na hindi niya na makita, hindi niya alam kung saan nahanapin. Diba, ito lang yung paraan na makikita niya na pwede niyang maitulong sa kanyang anak dahil walang-wala siya. No? Kaya ako naintindihan ko nakaka-relate ako dito sa video na to. Kaya ito yung nagustuhan ko. Sabi ko, gusto kong i-share ito. At yun tuloy, nakapag-share ako ng konting buhay ko. No? Kaya sabi ko kung hindi ko tinanggap na ganun yung nangyayari sa amin, siguro ganun na rin yung may paisip ko. No? Pati yung tatay ko. Pero thank God, no, na nalampasan naman namin lahat. At nung nalampasan namin, wala. Smooth. No? Tapos, walang problema na hindi namin kayang lampasan. Kaya nagkaroon kami ng parang yung tatay ko at ako, parang magbarkada lang kami kasi lahat ng paghirap magkasama kami. Basta lahat. Yung kahit saan. Nilalakad lang namin. Pero masaya kami. Pupunta kami sa tabing dagat.
maglalaro kami. Kami lang dalawa, no? Kasi yung buhay ko na naikot na rin kay Papa eh. Yung pinagdadaanan niya. So, ako yung naging barkada ng tatay ko at yung tatay ko naging barkada ko. Kasi hindi ko siya kayang iwanan na mag-isa na ako maglalaro doon sa mga kalaro ko pero yung tatay ko nandoon sa tabing dagat nag-iisa nakatingin sa malayo, 'di ba? Yun yung ayaw ko. Tapos habang nandoon, yung tatay ko naman parang iniisip niya rin siguro na yung anak ko wala namang kalaro to. Ako na lang yung maging kalaro niya, no? Kung minsan lakad-lakad kami sa tabing dagat, pagtatakbuhan. Tapos kung minsan nangunguha kami ng sea snails, yung mga sa gilid-gilid, tawag namin mga uyok-uyok, no? Tinuruan niya kung paano manguha noon. No? Tinuruan niya ko sa lahat ng paano makasurvive. So, he taught me how to survive. Yeah. So, ganun yung naranasan ko. Kaya ito, ganun din yung karanasan niya na yung tatay niya, siya na lang din yung nagiging kalakasan niya, no? Para magpatuloy. Kasi kung magbibigay din yung tatay, sino mag-aalaga ng kanyang anak, di ba? So, Anak ko yan eh. Mahal ko po yan. totoo. Ano yung pinaka-namiss mo sa kanya, mga naalala mo? Yung, Nung sa Manila po, madalas kaming nagbabakasyon. Pinapalaro niya ako doon. so, ito yung kita ko sa bata, no? Ako, nanonood ako dito na nakakaramdam din ako ng awa sa bata. Kasi kitang-kita ko yung sarili ko sa kanya. Ganun. Ganito din kami noon. Tatay ko. Sige. Naglalaro kami, nag-aabulan kami. Yun lang po. So, ganun, no? Yung parang So, ito yung damdamin na kung saan naintindihan ko yung bata. Totoo yun. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya, no? Kaya, basta naalala ko lang yung mga noon. Sakit, no? Sakit sa kung iisipin. Pero ganyan talaga, no? Ganito yung buhay. Ganito yung buhay ng mahirap na at naging biktima pa ng sistema. Matalino nga ma'am eh. Umakyat po ako sa stage para kunin yung award niya. Yan na lang po yung lakas. Na ano ko yung apo ko. Buhay ko lang siya. So, totoo, no? Yung lolo niya doon kumukuha ng lakas sa kanyang apo para makapagpatuloy. Naalala ko nung nag-graduate ako ng elementary, hindi naman ako ganun katalino. May mga award lang, no? May mga awards na nasasabit ng medals. So, meron ako noon. Pero, sa totoo, sa lahat ng graduations ko, elementary,
elementary and high school, walang may umakyat sa akin na parent. Kasi yung tatay ko, nung high school ako may trabaho, malayo. Hindi siya makakakyat. Nung elementary ako, that time si Papa saan ba pumunta si Papa noon? Okay. So, umuwi siya sa dating sa dating ah, lugar sa dating bahay namin. Kasi parang binenta niya yata at may mga inisikaso pa siya doon. Kaya hindi siya nakarating ng graduation ko nung elementary. So, may mga inisikaso siya. So, wala siya sa amin. So, walang may umakyat sa akin noon. Pero yung tatay ko, nung pagbalik niya, no, nakita niya yung medal ko, proud na proud yung tatay ko. Tuwang-tuwa, sabi niya na akala niya daw ako sa school, yung pasaway, no, hindi siya makapaniwala. Pero siyempre, no, ano naman talaga pag anak mo lalaki. No? Tapos, yung high school ako, yun, may trabaho si Papa. May trabaho na nun si Papa. Malayo nga lang, kaya hindi siya nakarating. Pero nung college ako, nung pag-graduate ko nung college, pumunta talaga si Papa. No? So, doon, masaya ako kasi tatay ko yung nakapunta. So, sa kanya ko sinabit yung kuha kong mga awards, medals. Pero, kasi wala naman kaming pera noon. Wala akong picture. Ng elementary, wala din kasi wala kaming pera. Pambayad sa photographer. Dati na may mga photographer lang na ano. Tapos ng high school, wala din akong picture noon. Sa lahat ng mga graduations ko, wala. Nung college ako, wala din kasi wala din kami. Nag-working students pa ako noon nung college. Trabaho ko noon sa Jollibee as working student. So, wala din kami noon. So, ito, no, yung lolo niya. Kahit na ganun yung nangyari sa kanila, pero may positive pa rin na nakikita yung lolo niya. At maganda so ibig sabihin, yung lolo niya, talagang mahal na mahal sila. Kaya hindi ako naniniwala na gustong-gusto na gusto ng lolo na to, yung tatay niya na ikulong siya. Don't believe it. Kasi sino ba naman yung taong mahal mo na ikukulong ka sa kulungan ng mga hayop, di ba? Pero ito lang yung paraan na nakikita nila na magiging safe yung kanilang mahal sa buhay. At maganda yung outcome ng bata. Napaka-positive. So, I believe na magiging successful ditong batang to in the future. Hindi ko naman sinabi na katulad ko na nagsumikap din. Pero, siyempre, dahil itong batang to, mayroon siyang pagmamahal sa kanyang magulang at I do believe ng magulang niya bago pa siya naging ganyan na ipamulat niya sa anak niya yung magandang asal, maganda yung foundation ng yun nga lang sa kasamaang palad yung nangyari. Napag-aral. Dati na raw napakonsulta sa doktor si Maya, pero hindi na raw nila na ipagpatuloy na maipagamot ito dahil isang tuka sila. So yun, no? Yun yung rason kung bakit. Kasi walang-wala. Diba? Walang-wala sila. Alam naman natin sa Pilipinas, pag wala tayo, hindi pa tayo kilala sa lipunan, kaya magandang naipasa yung batas, yung Mental Health Act, no? Philippine Mental Health Act of 2018
na isa batas nga pero walang implementation. Kasi bakit? Malay naman ng mga politiko natin. Pag yan sila ay nagkasakit, pag si Alisa naman yan, maraming pupunta sa ibang bansa, napakayaman ng mga politiko natin. Pero kaninong perang pinagwawaldas nila? Diba? Pero anong nangyayari sa kababayan natin? Ito ay OFW. Ito ay tumutulong sa ekonomiya natin. Pero anong pinasadlakan? Ito. Diba? Pero sa kabila ng lahat, may maganda naman na at positibo yung kanyang anak na ipinaglalaban yung nagsusumikap siya sa buhay para may taguyo din ng kanilang pamilya. Ano ba gusto mong paglaki? Nurse rin po. Baka may sakit sila. Tinutulungan ko sila para hindi sila magkasakit. Alagaan ko rin po siya. At kung po may sakitan siya, pagalingin ko rin siya. Gusto ko pang sabihin sa kanya na bumalik na po siya sa dati at makasamahan po siya. Ano siya magwawala. Ayon sa Antique Provincial Health Office, sa kasagsagan ng pandemya, nakapagtala sila ng 16 na uri ng mental health disorder sa bayan pa lang kung saan nakatira si Maya. Samantala, So, yun no, yung tukol sa ano natin, sa napanood natin na makikita natin yung sitwasyon ng ating kababayan. So, ito yung mga hindi na pag-uusapan sa ating lipunan. Kasi bakit? Doon tayo nakapokus sa suliranin ng ating ekonomiya. Pero paano naman yung mental health problems ng ating bansa, ng ating mga kababayan? Wala. Hindi na pag-uusapan. So yung pagkulong ba makakatulong? Yung tanong, no? Na ito ba ay nakakatulong? Yung sagot doon ay hindi. Kasi mas lalo lang itong pinapalala yung kalagayan ng isang tao. Na kapag yung isang tao na may kondisyon tulad nito, hindi ko alam kung ano yung kanyang kalagayan. Ito ba ay palagi ko nakaranas ng depression, anxiety disorder, or schizophrenia, no? Maaari. Mas sumitindi pa yung lungkot nito, yung takot at ang paranoia kasi nasa loob siya ng lugar na kung saan hindi naman angkop sa kung saan siya nararapat. So yung environment na nakikreate nito ay nakikreate nito yung environment na kung saan siya nandoon. So kung lagi niyang kasama yung mga manok, magkakaroon siya ng pag-iisip sa kanyang magke-create ng panibagong environment na akalain niya na isa siyang katulad ng mga manok. Diba? Maaaring magkaroon din ng panic attacks or psychotic episodes o nawawala yung sense of control o pag-asa. No, kaya 'di ba sinasabi ng bata na kung minsan nananakit siya o yung nagwawala. Kasi nga hindi niya na makokontrol kasi ano namang gagawin doon? Ano namang gagawin ng mga manok doon? Ano namang tulong magagawa ng mga manok, 'di ba? Pero kasalanan ba ng tatay niya yun? Hindi. Hindi nila kasalanan kung bakit nandoon yun. Kasi yun lang yung naisip nilang paraan para hindi siya makatakas o hindi siya mapasama sa iba o
makadamay pa ng iba, di ba? So yun lang yun. Hindi natin masisisi yung tatay nun, yung pamilya nila. Kasi ginawa din nila yung lahat na pwede nilang gawin. Tanda natin, pumunta din sila sa LGU. Di ba? Pumunta sila para maghingi ng tulong. Pero ano, wala. Wala silang nakuha. Next, no? Ang pagkulong, lalo na kung hindi makatawang kondisyon noon, no, makikita natin, ay maaaring madulot ng trauma. Posibleng magka post-traumatic stress disorder o PTSD o pakiramdam ng pag-iisa, takot at kawalan ng kalayaan. At pwedeng magdulot pa ito ng long-term emotional scars. At yun nga, may isa din na yung tinatawag natin na social isolation at stigma. Na lalong lumalayo yung tao sa pamilya at kaibigan niya. Nawawala na, hindi niya na nakikilala kung sino yung mga sa paligid niya. Tumitindi din ang stigma laban sa mental illness. Kasi malilabel na, oy, yan, may sakit yan sa pag-iisip. So, pwedeng maapektuhan tong lahat, pati ang kanyang anak, no? Sasabihin ko minsan, naalala ko nung, yun nga, di ba? Sabi ko sa karanasan namin ng mag-ama, na, uy, babaliw na yan. Kaya, minsan sabihin ko, pati ako ba naman, babaliw din. Kasi tatay ko baliw. Kung minsan, sasabihin din na, no, nung bata pa ako, nung maliit pa, mga larong bata, sabihin na, uy, nanay niya, baliw, pati kami nakikisali din. Pero malay ba namin noon nung bata pa? Pero ngayon, sabi ko, hindi pala tama yung ginagawa ko noon. 'Di ba? So, nagkakaroon ng stigma. Kaya yung mga tao, sinasabi na, kung may mental illness, wag na lang kasi baka pagsabihan tayo na. 'Di ba? So, ang masakit dito is, nahihirapan silang bumalik sa normal na buhay. Totoo yun. Ano yung mga risk? Tumataas ang posibilidad ng pananakit sa sarili. Medyo okay pa si ate, hindi siya nagkakaroon ng self-inflict, no? Hindi siya Tapos, nagkaroon ng posibleng pwedeng mauwi sa suicide attempts. Sa kay ate, parang hindi naman siya nasabi doon. Pagbabasehan natin. Pero kung in general, yeah, this could lead to suicidal attempts. May naalala ko nung nakaraan, no? Mga sabi ko na minsan may mga tao na nagsasabi na magpapakamatay na ako. Pero minsan pinagpapasawalang bala na sasabihin pa natin na ang arte-arte mo. Tumigil ka nga. Pero hindi natin alam na malalim na pala yung ugat. So malalaman na lang natin pag nagpakamatay na sabihin, ay talaga sana. 'Di ba? Doon na sasabihin na natin sana. Sana na lang. Yung pagkukulong ay hindi tamang lunas yun. Kasi ang mental illness ay medical na kondisyon. Hindi naman siya kriminal para ikulong. At mas lalong hindi siya manok para ilagay doon sa lagayan ng mga manok. Pero walang may tumulong na galing sa LGU. Diba? Narinig yung sabi ng tatay. Kasi dapat ang kailangan ni ate? Ang kailangan niya ay therapy. Yung therapy na hindi yung physical na pisil-pisilin niya o papalakarin siya o kundi ang therapy na tinatawag natin ng counseling or psychotherapy. Diba? Psychotherapy yung kailangan ni ate. Yung somebody to talk to her and explain ang kanyang kondisyon, ipaliwanag yung mga nangyayari. Yun ang dapat. Tapos, kailangan niya ng gamot. Kung kinakailangan ng gamot.
at support system. Mayroon na siyang suporta sa kanyang pamilya. Pero ano yung kulang? Suporta mula sa gobyerno, mula sa community. Yun yung wala dun eh. Diba? So, ang bottom line doon ng lahat ng ito ay ang pagkulong sa taong may sakit sa pag-iisip ay hindi solusyon. Sa halip, maaari itong magpalala ng kanilang kondisyon. At ang mas makatao at mas epektibo ay ang pagbibigay ng tamang paggamot, pag-unawa at suporta. Kung ating titingnan, no, na dito sa video na to, na sa bandang huli, no, yung programa ng Team GS, mabuti naman, no, at sila ay nagbigay tulong. So, tingnan natin, no. Tingnan natin yung pay attention sa gagawin ni ate, no. Nung nalaman niya na kukunin siya o dadalhin. So, so nakita nyo ang ginagawa ni ate? Balik natin, no? Balik natin ng konti. Di ba? O, doon. Dito banda. Di ba? Makikita nyo, si ate ano na. Siya mismo, alam na alam niya na pupunta siya sa paggamutan. Nagligpit siya. So, ibig sabihin, kulang talaga sa intervention. Medical intervention. Psychological intervention. No? So, kung mayroong suporta mula sa community, hindi siya magiging ganito. Hindi siya... Kasi pag nakakulong lang siya dyan, walang may tumutulong, walang may nag-guide, walang lahat, wala. So, ano may isip? Parang tayo ba na nahihirapan tayo? Tayo nga na hindi nakaranas, hindi dumadaan sa ganitong karanasan. Nahihirapan tayong magresolba ng ating mga problema, di ba? Kung walang no one or somebody, kung wala na magtutulong sa atin o magpapaliwanag ng mga bagay-bagay, hindi din natin maintindihan. Kaya ito, no, makikita natin, napaka-active na ni ate. No? She's willing to be treated. Tell you. And she's willing to go back to what she was. Diba? Nagkakaroon ng hope. So, sa pamamagitan nito, diba? Masabalik ka sa ating karami sa Oh, nakikinig siya. Lalaya na sa kulungan ng mga manok. Oh, diba? Nakakatuwa, no? Natutuwa akong makita ito na at least hindi lang siya yung inano lang sa programa, kundi mayroon talagang nangyari. Ipinakonsulta din siya ng aming programa sa isang psychiatrist. Imagine, kung wala ang Kim GS, kung hindi na pa ano sa media, wala. Siguro hanggang ngayon, nandun pa yun si ate sa manok. May disorganized behavior. Diba? May working diagnosis is schizophrenia. May gamot tayo sa kanya at pag ma-maintain ito, meron namang chance na bumalik sa pagiging functional yung pasyente. So kung si tatay lang, yung po balik-balik doon, walang mangyayari. Pero dahil may media na nakaantabay, na nakapag madali ang lahat, di ba? Kasi
sa kamera. Ang safe haven sa Cebu nangako ring sasagutin ang karagdagang gastusin sa pagpapagamot ni Maya at ng ilan pang mga pasyente sa kanilang bayan. Nagbigay rin ang aming programa ng financial assistance sa kanilang mga pamilya. So we truly believe that they can really recover and have a brand new life. Hindi nyo kailangan na igapo sa kadena, medical management, counseling, mga 12-step sessions. Yan ang mga ino-offer natin. So yun, no? Yun yung kailangan ni ate. Hindi yung kulungan ng manok. Hindi yun sa kulungan. Kundi kailangan niya ng hospital. Kailangan niya ng medical at psychological intervention. Yung problema, lumalapit na nga yung tatay niya, hindi naman binigyan. Kasi walang kamera. Kailangan pa ba natin ng kamera para gumalaw? Kailangan pa ba natin na ipalabas sa social media o sa TV o sa kung saan platform para gumalaw? No. May nakatingin man o wala, dapat gumalaw tayo bilang gobyerno. So, yun po yung gusto kong mensahe na papaabot sa inyo, na yung mental health is really, really, really important. Kailangan din natin na pag-usapan ang mga bagay na to, na sana mapansin na hindi lamang yung mga suliranin ng ating lipunan ang kailangan pagtuunan ng pansin, kundi yung mental health issues din natin. Kung nakarating kayo sa video na to, maraming salamat, at sana kung nagustuhan nyo ito, paki-subscribe sa aking channel and share nyo na rin yung video at i-like, no? Na para makatulong sa iba at sa iba pang gustong makapanood nito. At salamat sa suporta ninyo. At kung nagustuhan nyo yung video at may gusto kayong i-comment, just comment down below. Kung may mga karanasan kayong katulad nito, pwede nyo rin yung i-comment down below to share with me. And sometimes, if you want, no, kung meron tayo dyan sa may mga free time tayo, we can talk to one another through live streaming. I can also schedule a live stream. Just comment down below when do you want to. No? Mag-uusap tayo. Kamustahan lang. Meron tayong kamustahan session, mga ganun. Kung if you are willing to talk to me online, no? So, pwede din kung if you have something to ask about your problem, feel free, no? Just comment down below and we can talk, no? Pwede din live, no? Gusto nyo para malay nyo yung problema nyo, mayroon ding problema na katulad sa iba, so pwede tayo mag-sharing. Pwede din na yung iba, pwede din mag-share kung may mga gustong sabihin din, no? So, my plan for this channel is to connect people with each other. Usap-usap tayo, kwentuhan, tulungan. Kung may mga problema kayo, pwede nyo rin i-ask sa akin. Kung ano yung may tutulong ko, if I can give advice, I will give advice sa paraan na kaya ko. Now, kung hindi ko makaya, pagtulungan natin, kayanin. No? Sabay-sabay natin na resolbahin ang mga problemang yan. So, maraming salamat kung nakarating kayo sa puntong ito. Ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood. Kahit yun nga, sabi ko sa akin channel,
kahit may isa lang na tao na nanonood, lagi masaya na ako. At least may isang tao na nakasuporta sa akin channel. At mas marami, mas masaya. Maraming salamat. At kung nakakatulong din ito sa iba, you can share it with them. At kung may mga gusto kayong topic na i-discuss dito, just comment down below. And I will try to discuss them to the best as I can. No? Yung kaya ko lang. Hindi ako nangangako ng sobra, kundi sa makakaya ko lang. Kung ano man yan, pag-usapan natin, tulungan natin, resolbahin. Pero kung may problema kayo sa pera, yung bangko, yung open doon, no? So, yung mga kaya lang. So, ito lang yung kaya kong may tulong sa inyo sa panahon ng krisis at sa mga pinagdadaanan natin ngayon sa ating bansa. So, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Please like, share, and subscribe. Thank you very much and God bless us all.